Ang Los Angeles Lakers ay dumaan sa isa sa pinakamagulong linggo nila sa off-season na ito at hindi lang isa, tatlong malaking balita ang sabay-sabay na sumabog. Opisyal nang umalis si LeBron James matapos ang 8 taon at malaki ang epekto nito sa direksyon ng buong franchise. Habang nangyayari iyon, may isang core player pa silang pinasigurado ng matagalan at may isa pang center move na muling nagbukas ng malaking tanong sa roster nila. So alin dito ang pinakamalaking balita? At paano magkakaugnay ang tatlong ito sa hinaharap ng team? Susuriin natin ang bawat isa, simula sa pinakamadramang bahagi ng kwento. Bago tayo tuluyang pumasok dito, mag-subscribe muna kayo para sa susunod na updates tungkol sa Lakers. Ngayon, simulan na natin sa parteng pinakanakakagulat sa lahat. Matapos ang 25th araw ng paghihintay, natapos na rin ang saga. Opisyal nang pumirma si LeBron James ng 2 taon, $8 million na kontrata sa Philadelphia 76ers, kaya naman opisyal na ring natapos ang 8 taong pananatili niya sa Los Angeles Lakers. Sa unang tingin, parang normal na lang itong free agency move. Matandang superstar, bagong team. Pero hindi ito basta-basta lang na desisyon. Kinumpirma ni Rich Paul, ahente ni James mula sa Clutch Sports, kay Shams Charania ng ESPN ang deal noong Biyernes. At ang pinaka-nakakagulat na parte, malaking bawas ito sa sweldo ni James mula sa halos $52.6 million na kinita niya sa Lakers noong nakaraang season. Bakit siya pumili ng ganitong laki ng sacrifice sa pera? Ayon sa report, hindi ito tungkol sa pera para kay LeBron. Sinabi mismo ni James sa social media na hindi siya pumupunta roon para sa pera, hindi rin para sa pamilya, kundi para sa tanong kung ano pa talaga ang laro niya sa puntong ito ng career niya. At dito papasok ang mas malalim na dahilan. Seryoso raw niyang naisip ang pagretiro pagkatapos ng 2025-26 season bago niya napagdesisyon na mahal pa rin niya ang laro at may kaya pa siyang ibigay. Bakit specifically Philadelphia? Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, ang desisyon ni LeBron ay umikot sa paghahanap ng championship at sa lahat ng options niya, naniniwala siyang ang Philadelphia ang nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking tsansang makamit iyon. Kaya naman malaking factor dito ang ginawa mismong ng 76ers bago pa dumating si LeBron. Ibig sabihin, kahit pa alis na si LeBron sa Los Angeles, malaking posibilidad na mananatili pa rin si Bronny sa organisasyon. Bago pa man ito nangyari, inaasahan ng maraming fans na mananatili si LeBron kahit 1 taon pa lang bilang bahagi ng patuloy na pagbuo ng roster kasama si Luka. Pinili niya rito na sabihin sa Lakers na maaari na nilang ituloy ang buhay nila nang wala siya, dahil maglalaro na siya sa ibang lugar. Iyon ang unang malaking senyales na hindi lang ito paalala tungkol sa isang taong extension. Tunay na paalam na ito. Ang counterpoint dito, hindi ito nangangahulugang biglang nawalan ng direksyon ang Lakers. Sa katunayan, malinaw na ang exit ni LeBron ang nagbigay sa kanila ng malinaw na financial at roster flexibility para tuluyang i-commit ang sarili sa era nina Doncic at Reeves, sa halip na patuloy na balansehin ang pangangailangan ng dalawang henerasyon ng superstar. Ang totoong tanong ngayon, ano ang gagawin ng Lakers sa milyon-milyong cap space na na-free up dahil dito? At ito ang naging susunod na malaking kwento ng linggo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, gumawa rin ang Lakers ng isang mahalagang move. Pinasigurado nila ang taong pangalawa lang sa importansya kay Luka Doncic sa buong roster. Ayon kay Shams Charania ng ESPN,
Nagkasundo na ang Lakers at Austin Reeves sa isang 4 na taon, $185 million na extension. Ito ang nag-uugnay sa mga balita. Kung sinisiguro ng Lakers na hindi na sila umaasa kay LeBron pa, mas mahalaga na ang pagsisiguro nila kina Doncic at Reeves bilang pundasyon ng susunod na dekada. Malinaw na ang balak ng Lakers ay buuin ang team sa paligid ni Luka Doncic sa pangmatagalan at si Reeves ang unang major piraso ng plano. Bakit siya napakahalaga? Sa loob ng ilang season, si Reeves ang naging pangalawang creator sa tabi ni Luka, ang taong kayang tumira ng malaking shot at gumawa ng playmaking kapag napapagod si Doncic. At sa isang roster na malapit nang mawala ng defensive anchor tulad ni LeBron sa lineup, mas kailangan pa ng Lakers ang consistency ni Reeves. Pero heto ang detalyeng dapat nating pansinin. Hindi lang si Reeves ang naging susunod na priority. Dahil malinaw na ring sinabi ni Doncic na ang pangunahing gusto niya ay isang alist center at malaman nating nakuha na ng Lakers si Walker Kessler para dito. Kaya ngayon, malinaw na ang tatlong pundasyon ng bagong era ng Lakers. Si Luka Doncic bilang superstar, si Austin Reeves bilang secured na running mate at si Walker Kessler bilang bagong A-list center. Tatlong piraso na naka-lock in. Bago pa dumating ang balitang ito, kaduda-duda kung magkano talaga ang gustong ibigay ng Lakers kay Reeves dahil isa siya sa mga manlalaro na madalas banggitin sa mga trade rumor tuwing may malaking target ang team. Ang extension na ito ang tumatapos sa lahat ng usap-usapan. Hindi na siya piraso ng puzzle na maaaring ipagpalit, kundi opisyal ng bahagi ng core. Ang counterpoint, hindi garantiya ang malaking kontrata na alaging magiging perpekto ang fit. Kailangan pa ring patunayan ni Reeves na kaya niyang maging consistent na pangalawang option kahit walang katulad ni LeBron na tutulong sa depensa at leadership sa locker room. Pero sa ngayon, ang extension mismo ay malinaw na pahayag mula sa front office. Hindi na sila naghahanap ng panandaliang solusyon. Pero may isa pang bagay na hindi pa nasusolusyunan. At doon tayo pupunta susunod. Kahit malinaw na ang core ng Lakers, may isa pang problema silang kinakaharap ngayon. Masyado pa ring puno ang roster nila. Ipinagpalit ng Lakers si DeAndre Ayton na dating nakatakda bilang backup sa likod ni Kessler sa Washington Wizards. Kapalit sina guard Jaden Hardy at 2 second-round pick. Sa unang tingin, parang simple lang ito. Inalis ang isang piraso na hindi nakasya sa bagong direksyon ng team. Pero ang totoong epekto nito ay muling binuksan ang isang malaking tanong. Sino ngayon ang magiging trusted backup center ng Lakers? At hindi lang iyan ang problema nila. Kapag naging opisyal na ang mga deal nina Kevon Looney at Matisse Thybulle, magkakaroon ang Lakers ng 16 guaranteed contracts sa roster. Isa ng labis dahil 15 lang ang pinapayagang dalhin ng isang team ayon sa liga. Ibig sabihin, kailangan nilang mag-alis ng kahit isang manlalaro bago pa magsimula ang season. At dito papasok ang mga pangalang laging bumabalik sa usapan. Ayon sa mga report, tumatawag na ang Lakers tungkol kina Jonathan Kuminga at posible ring mahulog sa open market si D'Angelo Russell. Sa madaling salita, pagkatapos ng 2 malalaking balita, isang exit at isang extension, ang Lakers ngayon ay nasa gitna ng isang mas mabagal, mas komplikadong proseso. Kung paano hugisin ang natitirang mga piraso ng roster sa paligid ng bagong core. Ang translation dito para sa mga fans, hindi ito basta-basta paglilinis ng roster.
Bawat pangalang binabanggit, sina Kuminga at Russell ay kumakatawan sa iba't ibang klasing solusyon. Si Kuminga ay pwedeng magbigay ng athleticism at upside sa wing, habang si Russell naman ay maaaring maging karagdagang scoring option sa backcourt kung sakaling kailanganin pa ng Lakers ng dagdag na playmaking sa likod ni Doncic at Reeves. Ang obstacle, limitado na ang available na roster spots at bawat desisyon dito ay direktang nakakaapekto sa depth na maaaring kailanganin nila sa playoffs. Kung mali ang pagpili nila kung sino ang panatilihin, maaaring maulit ang parehong problema na naranasan nila noong nakaraang season. Kulang sa depensa o kulang sa depth sa mahahalagang sandali ng season. Kung babalikan natin ang tatlong balitang ito, malinaw ang tema. Isang era ang natapos, isang core ang nasecure, at isang bagong tanong ang lumitaw tungkol sa depth ng roster. Umalis si LeBron James dahil sa sarili niyang paghahanap ng isa pang championship. Pinasigurado ng Lakers si Austin Reeves bilang malinaw na senyales na sila naman ay tuluyan ng nakafocus sa pangmatagalang plano kasama si Luka Doncic. At dahil sa Ayton trade at sa roster crunch, malinaw na malayo pa ang Lakers sa tapos na. May isa o dalawa pang desisyon silang kailangang gawin bago pa magsimula ang season. Ito ay hindi guaranteed, pero ang direksyon ay malinaw. Mabilis na lumilipat ang Lakers papasok sa isang bagong era na itinayo hindi na sa paligid ni LeBron James, kundi sa paligid ni na Luka Doncic, Austin Reeves at Walker Kessler. Sinagot ng tatlong balitang ito ang isang malaking tanong. Sino talaga ang core ng bagong Lakers? Pero lumikha rin ito ng mas malaking tanong. Sino ang paalisin nila para makasunod sa 15-man roster limit? At sapat na ba ang natitirang piraso para talunin ang mga bagong contender tulad ng Sixers ni LeBron? Ano sa tingin nyo? Dapat bang itago ng Lakers si Jonathan Kuminga? O mas makatuwiran bang ipagpalit siya para sa dagdag na depth? At sino sa tingin nyo ang paalisi? Nila para bumaba sa 15 roster spots? Sabihin niyo sa comments. Mag-subscribe para sa susunod na update habang umuunlad ang kwentong ito. At kita-kita na lang tayo sa susunod na video.